guys! Welcome again kay Graphic Design Daily. So for today's video tutorial, ang gagawin natin is magko-customize tayo ng template kay Canva. Since yung mga ginagawa natin video tutorial for the past few days, yung mga na-upload natin is mas madalas na nag-create tayo ng sarili nating design. So for today naman, ang gagawin natin is manggagaling kay Canva yung template and then i-customize lang natin. Magpapalit lang tayo ng color or ng font or maybe ng design. I-customize lang natin para makita ninyo na mas easy talagang mag-customize ng template kay Canva. Lalo na kung nauubusan na kayo ng idea kung ano yung graphic design na gagawin ninyo. So, ito yung gagawin natin ngayon sa ating video tutorial. Ang naisip kong i-customize ay wedding invitation. So, i-search nyo lang sa home ni Canva is wedding invitation. And then, mamimili tayo ng template dyan, tapos yun yung i-customize natin. Kasi, di ba, para makita nyo na, baka kasi isipin ng ibang nanonood sa inyo na, ay, kailangan ko din pala talaga mag-isip ng sarili kong design. So, hindi naman. So, kailangan lang natin na pwede din pala tayong mag-customize kay Canva. Pero lagi kang sinasabi sa inyo, kapag hindi kayo naka-pro account, limited lang yung mga template na mag-customize ninyo. So, ang hahanapin ninyo is walang mga pro o hindi naka-pro. Para for example, ito, pwede niya mag-customize kung naka-free account kayo kasi wala siyang ganito sa gilid. Pero since naka-pro naman tayo, so yun na lang yung gagawin natin. So, ito yung nagustuhan ko na i-customize natin template. Pag click nyo yan guys, marami pa namang ibang lalabas na parang related din dito. Since yung naiisip kong motif na gagawin, color motif na gawin is green and gold. So, nag-isip ako, naghanap ako ng medyo may green, medyo may pagka-gold yan. So, customize natin to. At sinasabi ko sa inyo na super easy lang talagang mag-customize. Kaya ako naman pinapakita sa inyo guys na mag-create a blank para mahasa din natin yung ating creativity kahit hindi tayo creative. Kasi mapapractice yun guys. Lalo kung mag-tingin-tingin lang kayo sa Google. At ayoko nang may mga ganito. Yung down, ayoko na. So, butterfly okay lang. Ayoko din nung may cross. Paano kaya natin na-alisin yung may cross na yun? Plus lang pala yan. Plus kasi Rachel, kala ko cross. So, okay lang yan. So, palitan natin yung name. So, for example, yung name is, ano ba magandang name? Lay. And, Shine. So, for me guys, hindi ko na aalisin yung ibang design dyan. Yung color lang siguro ng font, ang kailangan kong palitan. Kasi nga, gold and yellow yung gusto ko. Gold and yellow, gold and green. So, for example, try natin. Feel ko naman, nag-detach itong background. Okay. So, nag-detach ko na siya. So, magpalit na lang muna tayo ng background color. So, gawin natin siyang green. Tapos, tsaka natin i-replace background. And then, bawasan natin yung transparency. See? Para kitang-kita. Kasi hindi na masyado nakikita yung mga butterfly. Ayan. Tapos, ito, parang i-center pa natin to. Tapos, nandiyan na sila. Ayan. Ang peg nito is garden wedding. If I'm not mistaken. Celebrate with us as we tie the knot. Tapos guys, palitan natin yung kanyang font ng green. Pati yung lay. And shine. Ito naman, try natin mapalitan ng medyo gold. Edit natin. Try natin siya dito sa filter. Kung meron parang gold, bronze, latte, to Edlar. So ganyan lang ako guys mag-change ng color. Nag-add lang ako ng effects or filters dun sa mga object or sa mga elements na hindi mapalitan hindi pwedeng palitan ng kulay. Kasi may mga elements talaga tayo na hindi mapapalitan ng color. Ayoko siyang ganyan kasi nagmumukha siyang malunggay. Color ng ating background is yellow na lang. Ano tayo to gold? Yun na lang ang gawin natin color ng background. See, mas okay. Ayan, mas okay. Kasi ang dilim kanina, diba? Tapos mas kita na ngayon yung color ng font. Okay yan, okay. So yung mga flower, hindi na natin sila papalitan. Since parang green na green naman na sila. So try natin maglagay sa, try natin maglagay ng effect, duotone. Ayan, mas green siya. Kasi ganyan yung secret, diba? Ganyan naman guys. Ito yung bato. Pwede natin siya lagyan na medyo green. Lagyan natin ito ng white. Kaya lagyan natin siya sa yellow. Ayan. Copy natin to. Pinakopy ko yung sa shadow guys. Kasi gagawin ko siya dito sa spot. Hindi pala. Dito. Edit ulit. Then duotone. See green. Ito papalitan natin yung shadow. I-paste lang natin. So, ganito rin siya. So, paste. Ayan. Okay na yan. Tapos, palitan din natin yung your company is awaited at our marriage. Ang gagawin pala natin is kailangan na mag-group natin itong pangalan ni Lay at ni Shine. At i-adjust natin sila pataas. Tingnan natin kung nasa center sila. Okay? Guys, yung mga date, yung mga nakasulat dyan, hindi na natin papalitan. Since ilalagay lang naman natin dyan is kung saan sila ikakasal, kung anong oras, kung ano yung schedule ng wedding nito. Kasi, this is for video tutorial lang naman. Pakita ko lang sa inyo kung paano mag-customize ng template kay Canva. Unless, papalitan natin yung mga yan kung may nagpapagawa talaga sa akin ng wedding invitation. Or kayo kung may nagpapagawa talaga sa inyo ng wedding invitation. So, palitan natin ng color yan. Gawin natin siyang green. Lahat ay gagawin natin green. Since green and gold ang kanilang motif. So, ito yung pinaka-front ng kanilang invitation. And after that, is pag mag-add pages tayo, yellow lang yung lalabas. So, ang gagawin natin, kasi diba ilang pages yung wedding invitation? Ang gagawin natin is mag-duplicate tayo
front ng invitation, yung pinaka-page. So, very simple lang yung gagawin natin since yung invitation is, or yung kasal for example is garden wedding. Then, the next page is, ganyan guys, tatanggalin nyo lang yung mga nakasulat dyan. So, ito, alisin natin yan, yung date. Yung butterfly siguro, dyan na lang yan siya. Or alisin na din natin. At ito, may gagawin tayo dyan. Tapos na dito. Ito guys, gusto ko siya i-send sa back. Wait. Ayan natin. Ito naman yung plano ko dito guys. Yung transparency niya, bawasan natin. Ayan. Isa-isa pa, bawasan pa natin. Ayan. Tapos, i-ungroup natin to. Ito ay pagkala natin ng ganyan. Then, group natin sila. Ito, ilak natin. Kailangan natin ilak yung ito, guys. Kasi kapag nag-drag ako, masasama sila eh. So, para sila at yung China lang yung mag-drag natin together. Ayan. So, naka-group na to. Then, kailangan natin kunin tong ito. I-duplicate natin. Tapos, ang ilalagay natin dito is officiating minister. Ito yung nasa loob na or yung second page na ng invitation. So, kayo guys, kung ano yung ilalagay, kung ano yung gustong ipalagay ng magiging bride niyo, o nagpapagawa sa inyo ng invitation. Or kung yung ang gagawin niyo mismo is yung invitation ng wedding niyo, go lang. So, ang officiating minister is, sa amin, siya yung magkakasal. Okay? Tapos, name ng officiating minister. Yung font, hindi na natin papalitan. Ang dalawang font lang yung gagawin natin. Pero, yung mga names is, tatanggalin lang natin yung bold. Ang name na name of name. Tapos, tanggalin natin yung pagka-bold niya. Then, iganda na lang natin siya. Ayan. Try nga natin gawin bold to. Ay, hindi siya makikita. So, okay na yan. Tapos, director of the piece. Director of the piece. Duplicate name of director of the piece. Dikit lang natin siya. Para may space. And then after naman yan is yung chairman. Ano yung gusto kong ilagay dito? Tapos name ng chairman. Chairman's name. And then, dito din sa second page guys, yung witnesses. So, nasa sa inyo kung ilang witnesses yung ilalagay niyo. Hindi pala nasa sa inyo, nasa ikakasal pa lang. So, mag-adjust na lang kayo kasi ng mga pages. Tapos, dito yan sa kapita. Para pantay sila. Kasi yung mga witness, di ba partner-partner din silang maglalak. Duplicate niyan, then group. Tapos, i-duplicate na lang. Guys, kailangan pala natin gawin. Itong mga to ay mabawasan din natin yung transparency. See? Yung rabbit ay sinanagin siya. So for example, madami kayong witness, go. Try natin yung position. Kailangan natin silang mapantay. Tidy up natin. Ayan, so pantay na sila. Group natin silang together. Okay? Tapos kung gusto nyo, iwasan nyo pa yung transparency or hindi. Or dagdagan nyo na lang ganyan. Or i-bold nyo na to para makita na sila. Pero hindi pwede. Ayan, ganyan lang siya guys. Tapos, sa next page naman is yung groom's parent. So, mag-duplicate lang kayo ulit. Tapos, pag na-duplicate nyo na, so ito na yung second page, aalisin nyo na tong pangalan o yung apelido ng ikakasal. So, dapat guys, apelido yung nandito ha. Apelido ng lalaki at apelido ng babae. So, alisin na natin yan. Then, mag-adjust na lang kayo. Dito naman sa second page o third page ng inyong wedding invitation na gagawin. Usually, nandiyan na is yung groom's parents, bride's parents, groomsmen, bridesmaid, at saka best man. Tapos, dun sa fourth is kung mag-add pa kayo ng page, kung maraming abay, kung maraming mga principal sponsors, may mga flower girls, so and so on. Tapos then the last page is, for example, mag-duplicate pa tayo. Ang last page naman guys na gagawin natin is yung in-person's guest or yung traditional RSVP. So yung ilalagay nyo lang is yung contact person, ang ilalagay naman dito is in-person's guest. O kaya reminder. Yan. Yan, so yung reminder na ilalagay nyo guys, yung tungkol sa RSVP na kailangan nilang mag-send until sa date na to kung makaka-attend sila or mag-confirm sa inyo, kung yung kasal is February 28. So kailangan nilang mag-confirm sa inyo until February 20, 22 na makaka-attend sila or hindi para may iba kayong i-invite. So yun yung
reason kung bakit merong mga RSVP or reminder sa ating invitation na gagawin. So, ilalagay nyo lang dyan na if you fail to RSVP until this date, we would assume that you will be unable to attend. While we understand that circumstances can arise, we regretfully need to withdraw your invitation should we not receive any response as we finalize our guest list to our venue and cater. And then, yung isa namang page, dito nyo naman ilalagay yung attire, maglalagay kayo ng color na ito yung dapat ninyong suotin. So, for example, ito, lagay natin yan sa gitna. Attire. Then, sorry. We request everyone. Okay. Tapos maglalagay kayo ng dress code dyan, guys. Pwede kayo maglagay dito ng yellow dress code. For example, okay na sa inyo yung ganyang color. So, yan yung mga pagpipilian nila. Maglagay kayo dalawa, then green dress. Tapos sa lalaki naman, green polo or long sleeve. Tapos yellow long sleeve. I-group natin sila together. Then ito ay lakihan natin. Diba natin? Ayan. O, yan. So, pwede nyo naman liitan. Liitan pa. Then, kayo maglagay na rin kayo dito ng about sa gift. Tapos, pwede nyo ilagay dito sa gift dyan na kung gusto nyo ng monetary gift. Ang ilalagay nyo lang is your loving support and thoughtful prayers are all special, we truly cherish. But if you desire to give an unblessed cash, monetary gifts are what we suggest. Tapos, ilalagay nyo yung inyong bank details. So, saan nila isi-send or kung gusto nyo na iaabot lang sa inyo cash. So, yan yung pwede nyo ilagay o yung nasa loob ng ating wedding invitation. So, ganyan lang guys, kadali mag-customize ng template kay Canva. Compare sa gagawa talaga tayo ng ating sariling design, diba? Hindi ka na may stress. So, hindi mo masasabi na ginaya talaga natin sila since madami tayong binago. Kagaya ng colors, binago natin, yung names, yung date, syempre, tapos yung mga pages, binago din natin. No? So, ginawa lang natin silang inspiration. So, pinastomize lang natin. So, pwede nyo na yung ibenta as your own digital product o as your own product or printable product. So, ganyan lang guys, kadali. So, asahan nyo guys na ang gagawin natin for this sa mga susunod na araw ay mga video tutorial na mag-customize na tayo ng template kay Canva. Kahit anong graphic design na meron si Canva o na template na meron, kahit anong template na meron si Canva tapos i-customize na lang natin. So, para alamin nyo gamitin yung mga template kay Canva para naman hindi siya sayang, diba? Kaya kung gagamitin nyo si Canva pang business, pwede naman kayong mag-subscribe ng pro account sa kanila. No, hindi naman siya kamahalan. Parang 299 yata siya, 300 per month. So, yun lang guys. Thank you again for watching. See you on our next video tutorial.